Masamang tingin ang ibinigay ko sa dalawa kong kaibigan na kanina pa ako binubuska tungkol sa edad namin ni Ivy. Siguro nahiya na lang si Ivy, kaya nagpaalam munang pupuntang kusina. Hindi pa ba kayo tapos? Untag ko sa dalawa na kanina patawa ng tawa. Sarap pagbabarilin eh. Napangiwi ako nang kumirot ang sugat ko sa tagiliran, sanhi ng daplis ng bala ng baril kanina. Nalinis naman ito ng doktor at natahi. Ayos ka lang pare? Tanong ni Kester nang mapansing nakangiwi ako. Malayo yan sa bituka. Nakangising sabat ni Lorenzo at kumuha pa ng isang egg pie sa tray, sabay kagat ng malaki. May tama ka? Hinaan mong boses mo. Maririnig ka ng asawa ko. Suway ko kay Kester. Ayoko kasing malaman ni Ivy na may daplis ako ng baril. Siguradong mag-aalala siya. Tinikom naman ni Kester ang bibig niya habang ngingisi-ngisi naman si Lorenzo. Ano nga palang balita, Lorenzo? Untag ko sa kaibigan ko. Mukhang nakalimutan na niyang pakay niya eh. Inuna pang pangaasar. Umahon siya sa pagkakasandal at umupo ng tuwid. Tinungga niya muna ang lata ng beer bago ako hinarap. Patay na si Tunato Socorro o mas kilalang Katano. Imporma niya. Napaawang naman ang labi ko sa sinabi niya. Anong nangyari? Kunot noong tanong ko. Nang puntahan ko ito sa himpilan ng pulisya ay buhay pa ito. Nabaril ko. Matiim ko siyang tiningnan. Nang agaw siya ng baril kanina at pinaputukan ng dalawang kasamahan naming pulis. Kaya pinaputukan ko. Hayun, dead on arrival sa hospital. Hindi ko naman akalain na napuruhan ko siya. Namayani ang sandaling katahimikan. Ako naman ay napahima sa batok. Hindi ko naman masisisi ang kaibigan ko. Ginawa lang niya ang nararapat. Tumikhim si Kester. Well, at least, hindi na siya makakapaghasik ng krimen ngayon. Yun nga lang, natakasan niyang sentensya niya. Bumuntong hininga ako. Yung mga tauhan niya? Nasa kulungan na, huwag kang mag-alala. Mahigpit ang bantay. Sunod-sunod nang nagdatingan ng mga reklamo at nagsampa ng mga kaso. Si Mayor Esber at si Hepe naman ay parehas nang nakadetained. Malakas ang ebidensya laban sa kanila at mahihirapan silang lusutan ito kahit sino pang magaling na abogadong magtanggol sa kanila. Tumangu-tangu lang ako. Mabuti naman kung ganun, ayokong masayang ang mga ginawa natin. Pinasalamatan ko din ang kaibigan ko dahil sa malaking tulong niya sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, hindi magtatagumpay ang planong masakote ang mga kriminal na yon. May panghihinayang man sa loob ko dahil namatay agad si Katano. Ay mapapanatag naman ako para sa kaligtasan ng asawa ko, lalo na at magbabalik eskwela na siya. Daing ko nang linisan ko ng maligamgam na tubig ang gilid ng sugat ko. Sariwa pang sugat at bahagyang nagdurugo pa. Pero wala ito kumpara sa mga tama ng baril na naranasan ko sa pakikipagbakbakan sa bundok. Hindi lang ako naging maingat kanina kaya nahagip ako ng bala galing sa panig ng mga tauhan ni Katano kanina. Mabuti na lang ay agad namin silang nasukol at nahuli. Napapitlag pa ako at bahagyang nataranta nang bumukas ang pinto ng banyo. Ano yan? Bakit may sugat ka? Bulalas ni Ivy nang nakita ng pinakatatago kong sugat kanina. Fuck, nakalimutan kong ilak ang pinto. Wala to, simpleng sugat lang. Lumapit siya sa akin at tiningnan ang sugat ko. Anong simpleng sugat lang? Bakit may tahi? San mo nakuha yan? Sunod-sunod niyang tanong. Baka sa mukha niyang pag-aalala, bumuntong hininga ako. Nadaplisan lang to, pero huwag ka mag-alala. Malayo to sa bituka. Nakangiting sabi ko sa kanya at pinisilang baba niya. Pero kumunot lang lalo ang noo niya. Napakamot naman ako sa ulo. Nadaplisan ng ano yan? Nang ano? Nang ano? Ulit niya. Bumuntong hininga ulit ako. Ng bala. Sagot ko. Nadaplisan ka ng bala ng baril? Kailan pa? Wala yan kahapon ah. Sunod-sunod niyang tanong at bahagya pang natataranta. Nanlaki ang mata niya. Kanina? Tumangu ako. Pero okay na to babe, nagamot na ng doktor. Natahi na nga eh. Nakangiting sabi ko para ipakita sa kanya na okay ako. Bakit ka nadaplisan? San ka ba nagpunta kanina? Usisa pa niya. Muli akong napakamot ng ulo. Mukhang hindi niya ako titigilan. Kaya ikwenento ko na sa kanya ang pagsama ko sa engkwentro ng mga pulis sa mga tauhan ni Katano.
para madakip ang mga ito. Baka sa mukha niyang takot at pangamba. Tapos hindi mo man lang sinabi sa akin na may sugat ka? Wala akong kaalam-alam na nakipagbarilan ka na pala. Mabuti at yan lang ang nangyari sa'yo. Pasermon niyang sabi sa akin. Nakasimangot siya at mukhang paiyak na. Napangiti naman ako. Ang misis ko nag-aalala. Niyakap ko siya at hinalikan sa noo, ilong at labi. Ganito palang pakiramdam kapag ang pinaka-importanteng tao sa buhay ay nag-aalala para sa'yo. Masarap sa pakiramdam. It's okay, Angel. I'm safe. Malayo sa bituka to. Kaya huwag ka na mag-alala, ha? Binuntutan ko pa ng tawang sinabi ko. Tiningala niya ako, tinampas ng marahan sa dibdib. Malayo sa bituka, pero kapag na-impeksyon, pwede mong ikamatay. At huwag mong sabihin huwag akong mag-alala, asawa mo ko. At kung ano man ang mangyari sa'yo, akong labis na maaapektuhan. Aniya sabay irap sa akin. Napakamot na lang ako sa batok at hindi na nagsalita. May mali rin naman kasi ako dahil hindi ako nagsabi. I'm sorry. Mahinang sambit ko. Hindi siya sumagot at humiwalay sa akin. Tiningnan niya ang sugat ko. Ako nang maglilinis niyang sugat mo. Presenta niya. Hindi na ako kumontra at hinayaan na lang siya. Ingat na ingat siya sa pagdampi ng basang bimpo sa sugat ko. Tinatanong pa niya ako kung masakit ba. Nangingiting umiling na lang ako. Maingat din niya nilagyan ito ng gasa. Ayan, okay na. Nakangiting sabi niya. Ang galing naman ng nurse ko. Dapat pala nag-nurse ka na lang imbes na mag-teacher. Komento ko sabay pisil ng marahan sa pisngi niya. He, pinola mo pa ako. Asik niya sa akin sabay irap. Tumawa lang ako at niyakap siya. Maingat na niyakap din niya ako. Dahil may sugat ka, hindi tayo pwedeng... hanggat hindi yan magaling. Sabi niya at ngumiti pa sa akin. Para naman akong pinagbagsakan ng langit at lupa sa sinabi niya na wala ang ngiti ko. Ivy, Angel, kaya ko naman eh. Kahit ilang round pa. Tinaliman niya ako ng tingin. Hindi pwede, baka bumukang tahi mo kaya magtiis ka muna. Ani at bumitaw ng yakap sa akin. Niligpit na rin niya ang gasa at surgical tape. Ivy, ungot ko sa kanya at sinundan siya palabas ng banyo. Hindi ko yata kakayanin yun. 2 linggo nga abutin bago tuluyang maghilom ang sugat ko. Hindi pwede, Jace. Hanggang lambingan lang muna tayo. Pinal niyang sabi at matiim na akong tiningnan. Mukhang seryoso nga siya. Napakamot na lang ako sa ulo. Kaya ang ending, natulog na lang kami ng magkayakap. Nagkasya na lang ako sa paghaplos at paghalik sa kanya. Nagsisisi talaga ako kung bakit hindi ako nag-ingat. Jace, ininom mo na ba ang antibiotics mo? Tanong sa akin ni Ivy, kakatapos lang namin mag-agahan. Yes, babe. Sagot ko habang hindi inaalis ang mata sa screen ng cellphone. Tinitingnan ko kasing email na ipinadala ni Lorenzo. Huwag ka kaya munang umalis, ipahinga mo muna yung sugat mo. Aniya at tumabi sa akin ng upo sa sopa. Nilingon ko siya at hinalikan sa sentido. Opo, hindi muna ako aalis. Dito muna ako. Sabi ko, syempre susunod ako sa lahat ng sasabihin niya. Yumakap siya sa braso ko at isinandig ang pisngi. Tumingin din siya sa hawak kong cellphone. Anong ginagawa mo? Tanong niya. Sinulyapan ko siya. Tinitingnan ko lang ang email na pinadala ni Lorenzo. Sagot ko. Pero biglang rumihistro sa screen ng cellphone ko ang pangalan ni Mayor Rodolfo. Tumatawag siya. Bumitaw sa braso ko si Ivy. Hinawakan ko naman ang kamay niya at sinagot ang tawag. Hello, Mayor? Bati ko sa kabilang linya. Tiningnan ko ang oras sa wall clock. Pasado 8:00 na ng umaga. Malamang ay nasa munisipyo na ito. Jeez, pwede ka bang pumunta dito sa bahay? Gusto sana kitang makausap. Napakunot ang noo ko. Mukhang wala sa munisipyo si Mayor at mukhang importante ang sasabihin niya. Tumingin ako kay Ivy. Nakatingin din siya sa akin at bahagya ding nakakunot ang noo. Sige ho, Mayor. Pupunta ako. Sagot ko. Pagkababa ng tawag ay hinarap ko si Ivy. Nakunot pa rin ang noo. Babe, pinapupunta ko ni Mayor sa bahay niya. May importante yatang sasabihin. Paalam ko sa kanya. Bumuntong hininga naman siya.
O sige, pero tatawag ka kung magtatagal ka ha. Saka ingatan mo yung sugat mo. Paalala niya sa akin. Napangiti naman ako. Misis na talaga ang dating niya. Opo, mag-iingat ako. Sabi ko't hinalikan siya ng mariin sa lobby at tumayo. Umakyat ako sa kwarto namin para magpalit ng damit at pantalon. Sinuot ko na rin ang boots ko. Dinampot kong susi ng sasakyan sa ibabaw ng nightstand. Paglabas ko ng kwarto ay nag-aabang sa akin sa baba ng hagdan si Ivy. Hinatid pa niya ako sa sasakyan. Siya na rin na nagbukas ng gate. Kumaway pa ako sa kanya at nag-flying kiss bago ko pa sibadin ang sasakyan. Wala pang isang oras ay nakarating na ako sa malaking bahay ni Mayor. Agad naman akong pinagbuksan ng gate ng gwardya na makilala ko. Siguro ay sinabihan na rin silang darating ako. Pagpasok ko ng bahay ay dumiretso na ako sa library kung saan nagsisilbing opisina na rin ng Mayor. Nakita ko sa labas ng pinto si Danilo at Alan. Tumayo sila sa pagkakaupo at binati ako. Kinatok pa ni Danilo ang pinto at sinabing dumating na ako. Sumagot naman ng Mayor na papasukin ako. Pinagbuksan ako ng pinto ni Danilo. Pumasok ako. Binati naman ako ni Mayor na nakaupo sa likod ng office table niya. Munestra ang kamay sa visitor's chair. Umupo ako. Seryosong mukha niyang nakatingin sa akin. May ipag-uutos ho ba kayo, Mayor? Tanong ko. Bumuntong hininga siya. Wala naman, iho. Gusto lang kitang kausapin tungkol sa asawa mo. Napakunot ang noo ko sa sinabi niya. Tungkol kay Ivy? Tumango siya. Anong tungkol sa asawa ko? Umupo siya ng tuwid at ipinatong ang magkasalikop na kamay sa ibabaw ng mesa. Diretso siyang tumingin sa mga mata ko. Anak ko si Ivy Crisostomo. Parang bombang hinagi sa harapan kong sinabi ni Mayor Rodolfo. Hindi ako makapaniwala. Anong sabi niyo? Anak niyo si Ivy? Ang asawa ko? Nagugulumihan ang tanong ko. Oo, Jeez, anak ko ang asawa mo. Anak ko si Ivy Crisostomo. Anak namin ang babaeng pinakamamahal kong si Irene Crisostomo, ang namayapang ina ni Ivy. Natigilan ako. Alam kong pangalan ng ina ni Ivy dahil akong nag-asikaso ng birth certificate niya para sa kasal namin. Pero hindi ko pa nakikita ang itsura nito sa larawan. Ay, hindi, nakita ko na pala isang beses sa photo album ni Ivy. Malaking pagkakahawig nilang mag-ina. Naalala ko din ang lumang larawan ng babae na nakaipit sa notebook sa lamesa ni Mayor Rodolfo. Kamukhang-kamukha ng ina ni Ivy ang babae. May inilabas na papel si Mayor sa drawer ng office table niya at nilapag sa harapan ko. Kunot noong dinampot ko ito at tiningnan. DNA test result. At ayon sa resulta, 99.9% match sila ni Ivy. Siya nga ang ama ni Ivy. Napalunok ako at nagtatanungan tingin na ibinigay ko sa kanya. Tipid siyang ngumiti sa akin. Noong huling punta namin sa bahay niyo, ay pasimple kong pinakuha sa isa sa mga tauhan ng kutsarang ginamit ni Ivy para sa DNA test. At hindi nga ako nabigo, anak ko siya. Bahagya akong napayuko. Ginalawan dila sa loob ng bibig ko. Habang nakatitig sa hawak na papel, humugot ako ng malalim na hininga at lakas loob na tiningnan siya ng diretso sa mata. Ano hong plano niyo? Gusto kong makasama ang anak ko, Jeez. Sagot niya, baka sa mukha ang pag-asam. Kumunot ang noo ko. Kukunin yung asawa ko? Hindi ako papayag magkaganon man. Bumuntong hininga siya. Hindi ko siya kukunin sa'yo. Gusto ko lang makilala niya ako bilang ama niya. Ako naman ang bumuntong hininga. Tulungan mo ko, Jeez. Ikaw lang ang makakatulong sa akin para mapalapit sa anak ko. Puno ng pagsusumamong boses niya. Baka sa kanyang muka ang pangungulila sa anak. Pareha sila ng muka ni Ivy kapag nakikita ko tong nag-iisa at nakatingin sa malayo. Bumuntong hininga ako at tumango. Bigyan niyo po muna ako ng sapat na panahon, Mayor. Hindi natin pwedeng biglain si Ivy, lalo na at ang alam niya ay wala na siyang ama. Lumungkot ang mukha ni Mayor at tila hapong-hapo na sumandal sa kanyang leather chair. Nag-angat siya ng tingin sa akin at ngumiti. Pinaimbestigahan ko kayo ng anak ko. Aniya, sumipa naman ang kaba sa dibdib ko. Salamat sa pagliligtas at pag-aalaga sa anak ko, iho.
Napakabuti pa rin ng tadhana dahil pinagtagpo kayong dalawa. Alam kong napakabuti mo. Kung may nais ka, sabihin mo lang sa akin. Ibibigay ko. Ngumiti ako sa kanya at umiling. Wala ho yun, Mayor. Gagawin ko ang lahat para sa asawa ko, kahit ano pa. Determinadong sabi ko. Ngumiti naman siya at tinapik ako sa balikat. Kwento niya sa akin ang tungkol sa nakaraan nila ng ina ni Ivy, kung paano sila nagkakilala at nagkahiwalay. Marami siyang kinikwento tungkol sa ina ni Ivy na tumugma din sa kwento sa akin ni Ivy. Hanggang sa pag-uwi ko ay naiisip ko pa rin ang sinabi ni Mayor Rodolfo. Wala naman akong karapatan na ipagdamot sa kanya ang asawa ko dahil siyang ama at parehas silang biktima ng masalimuot na kapalaran. Tutulungan ko silang magkalapit na mag-ama. Alam kong nangungulila din sa ama si Ivy. Hindi ko nga alam kung anong magiging reaksyon niya kapag nalaman niyang nahanap na siya ng ama niya. May bumabagabag din sa puso ko. Nag-aalala ko. Paano kung sumama si Ivy sa ama niya at iwan niya ako? Napalunok ako. Parang may kung anong nakabara sa lalamunan ko. Pero sabi naman ni Mayor ay hindi niya kukunin si Ivy. Hindi ako sigurado sa itatakbo ng sitwasyon. Pero isa lang ang sinisiguro ko. Hindi ako papayag na malayo sa akin si Ivy. Ang bilis mo ah. Wala ka pang 3 oras. Akala ko mamaya ka pa eh. Salubong sa akin ni Ivy pagbaba ko ng sasakyan. Hinapit ko siya sa bewang at kinintala ng halik sa labi. Wala pang 3 oras na naghiwalay kami ay miss ko na agad siya. Kinausap lang ako ni Mayor. Sabi ko habang akbay-akbay ko siya papasok ng bahay. Bakit daw? Kunot noong tanong niya. Ngumiti ako at pinisilang baba niya. Ini-extend lang niyang leave ko dahil nalaman niyang may sugat ako. Nang malaman ni Mayor Rodolfo na may sugat ako ay ini-extend niyang leave ko. Sigurado, ginawa niya rin yun para kay Ivy. Mabuti naman, dapat nga talaga na huwag ka munang pumasok hanggat hindi pa naghihilom niyang sugat mo. Sigunda niya. Sus, mamimiss mo lang ako eh. Biro ko sa kanya. Namula naman ang pisngi niya at bahagyang nanulis sa nguso. Sanay na kasi akong lagi kang kasama eh. Sabi niya. Napangiti ako sa narinig. Itong isa sa pinakagustong gusto ko sa kanya. Ang pagka-honest niya. Sa tuwa ko'y pinanggigilan kong halik-halikan siya sa pisngi at leeg habang hapit ko siya sa bewang. Nagigigil na naman ako sa kanya. Panay naman ang hagik-hik niya. Jeez, tama na. Baka makita tayo ni Manang Sol. Nakakahiya. Tumatawang sabi niya at pilit tinaharangan ng kamay ang mukha ko. Di doon tayo sa kwarto. Bulong ko sa kanya at inamoy-amoy ang leeg niya. Amoy baby. Alam ko na yung iniisip mo. Hindi pwede. Natatawang inirapan niya ako. Napanguso na lang ako. Akala ko makakalusot na. Olats na naman ako.